Praise God. Sige po, tuloy po tayong ilagay lang po natin ang ating isipan, ang ating puso sa ating Panginoon. Pansamantala, subukan po natin na tanggalin po muna natin ang anumang iniisip natin, ang problema natin, yung asawa mo na naiwan sa bahay, yung anak mo na naiwan sa bahay, yung iyong mahal sa buhay na dumaraan sa karamdaman. Dahil naniniwala po ako na kailangan maunawaan natin ang magandang mensahe ng ating Panginoon. Kapag naunawaan mo magandang mensahe ng ating Panginoon, mas lalong magtitiwala ka sa Kanya. Dahil mismong sinasabi ni Pablo, I know whom I believe. Kilala ko ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Kaya kapag kilala mo ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan, wala kang bagay na katatakutan sa iyong buhay. Kapag kilala mo ang Diyos na iyong pinagkakatiwalaan, alam mo na hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. Kaya sa oras at sandaling ito, bago tayo tumungo sa pag-uumpisa ng mensahe, umiti ka muna sa iyong katabi. Mahirap po bang umiti? Alam niyo isang bagay na napakagandang pagpapala, yung tinatawag na pagngiti. Kahit sabihin mong ikaw ay bungal, kahit sabihin mo na ikaw ay may mga tagyawat sa iyong mukha, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga yung pagngiti mo. Dahil sa iyong pagngiti, ito ay pagpapakita ng iyong pananalig sa ating Panginoon at sa iyong pagngiti ay pagpapakita na merong pag-asa sa buhay na sinasabi mo sa iyong kasama, sa iyong katabi na merong pagkakataon ng ating Panginoon sa iyong buhay na kayang-kaya kang katagpuin ng ating Panginoon sa umaga at sa sandaling ito. Laging tatandaan mo na sa iyo ay nangungusap ang ating Panginoon. Maaring iisang mensahe ang aking dinadala sa oras at sandali ito. Ito ang mensahe ng ating Panginoon. Pero sa oras na ito ay tanggapin mo sa iyong buhay, it will be a different one. Dahil personal lagi ang mensahe ng ating Panginoon. Maaring iba'y narinig ng iyong katabi. Maaring iba'y naunawaan ng iyong katabi. Iba din ang nais na mensahe sa iyo ng ating Panginoon because it is always a personal way, a customized way. Ito'y laging para sa iyo. Kaya sabihin mo sa umaga ito, ang mensahe ng Diyos ay para sa akin. Kaya sige, manalangin po tayo. Hawakan mo ang iyong katabi sa iyong tagiliran. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Na Panginoon, ihanda mo nga po ang aming puso upang makatanggap, Panginoon, ng binhi na nagmumula sa iyo, Panginoon. Makatanggap ng tubig na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus. Alisin mo sa amin ang kamangmangan sa aming buhay, Panginoon, para hindi kami magkaroon ng pag-aalinlangan, Panginoon. Sa halip, Panginoon, punuin mo kami ng katotohanan na nagpapalaya sa bawat isa, nagpapatapang sa bawat isa, at higit sa lahat, ang aming pananalig ay patuloy na tumaas at tumaas at tumaas, Panginoon. Ang mga bundok sa aming buhay, bundok ng problema, Panginoon, bundok ng sakit, Panginoon, bundok ng kakulangan, Panginoong Yesus, ay mawawala ngayong umagang ito sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus, Panginoon. Alisin mo ang pagkatakot ng bawat isa, Panginoong Yesus. Ang bawat isa ay mapagpala, ang bawat isa, Panginoon, ay makita nila ang iyong ginagawa sa kanilang buhay. Hindi kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay, kundi kung ano ang iyong inihanda sa kanila, Panginoon. Kaya salamat aming Ama, ang mga kamay na ito ay dadaluyan ng iyong kapangyarihan. Sila'y kukuha ng kayamanan. Sila'y magkakaroon ng patutuo sa kanilang buhay, Panginoong Yesus. Because it is only by the blood and the testimony of the Lamb, O God, we shall defeat the forces of the enemy, O God. Thank you, Father God, for our unity, O God. We know, O God, that you are in the midst of us dahil sama-sama kaming nag-uusap at pinag-uusapan ang iyong banal na pangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen. Kung atin mong titingnan, hayaan po natin ang ating buhay ay pamahala natin sa ating Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang namamahala ng ating buhay, wala kang dapat ikabahala. Huwag mong pakiramdaman ang iyong nararamdaman. Huwag mong tingnan ang sama ng ugali ng mga taong nasa paligid mo sapagkat kapag sa tao ka lagi titingin, matitisod ka. Laging tumingin ka sa ating Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, kaya ka nasa simbahan ito, hindi dahil sa dinala nung kasamahan mo sa simbahan. Maaring siya ay kaparaanan, siya ay daan. Pero ang ating Panginoong Yesus sinasabi sa ating buhay that we let us fix our eyes unto Jesus. Kaya tayo narito pinagsama-sama dahil masama ang aking ugali. Sabihin mo, masama ang aking ugali. Kaya masama ang aking ugali dahil may babaguhin sa akin ng Panginoon. That's why I need a Savior, I need a teacher, I need a master, I need God because without Him, I cannot change myself. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Matampuhin ka pa rin. Okay lang yan. Mauunawaan ka ng Panginoon, mauunawaan ka namin because that is the essence of love. Because love waits. Ang pagmamahal ay naghihintay. Ang pagmamahal ay nakakapagtiis.
Ang pagmamahal na kagaya ng isang magulang ay laging umuunawa para makita niya na alam kong may magandang mangyayari sa iyong buhay sapagkat ang unang-unang binabago sa akin ng Panginoon, hindi ikaw ang babaguhin kundi ako muna ang babaguhin upang ang lumabas sa akin ay laging mabubuting balita sa aking bibig. Hayaan mo na sa umagang ito, ang mamahala sa iyong buhay ay ang ating Panginoon. Dahil kapag ikaw ang nagpapatakbo sa iyong buhay, maraming pagkakataon sa iyong buhay, ikaw ang nagpapatakbo ng iyong buhay. Kaya dahil ikaw ang nagpapatakbo ng iyong buhay, kapag nawalan ka ng pera, kapag nagwawalan ka ng mahal mo sa buhay, nagwawala ka sa iyong buhay at nawawala ka sa simbahan dahil ikaw ang may kontrol ng iyong buhay. Hayaan mo na isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon upang mawala ang lahat ng tinatawag na agam-agam, pagdududa, mawala ang lahat ng kabigatan mo sa iyong buhay. Because the Word of God says, "Come unto me." Lumapit ka sa akin. Hindi sinabing lumapit ka sa inuman. Hindi sinabing lumapit ka sa kung ano man makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, kundi lumapit ka sa ating Panginoon. Ikaw na nabibigatan, ikaw na mayroong pag-aalinlangan, ikaw na may katatakutan sa iyong buhay. Habang may katatakutan ka sa iyong buhay, hindi ka makakapag-isip. Dahil laging titingnan mo, pinarurusahan ako ng Panginoon, mali yata ang aking ginagawa. Pero habang ang Diyos nang namamahala sa iyong buhay, mawawala ang takot sa iyong buhay. At kapag nawala ang takot sa iyong buhay, makikita mo ang magandang ginagawa sa iyo ng ating Panginoon. Yung sinasabi ng doktor na hindi maganda sa iyong buhay dahil nakikita naman niya sa medical findings na ikaw ay may mataas na creatinine, na ikaw ay may mataas na blood sugar. Sinasabi na nasa lahi mo ay cancer. Pero we have a good report. Ikaw ay may mahabang buhay. Ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon. By His stripes, you are healed. Hindi ako mamamatay sa edad na 40. Hindi ako mamamatay before 60. I will die because God knows the length of my life and I will maximize it at gagamitin ko ito para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga simple lamang po ang ating pag-uusapan sa umaga't sandaling ito. It's about being rooted and grounded in Christ. Supposedly, tinuro ko po ito sa isa sa tinatawag na ating Bible study last Tuesday sa gathering ng aking Bible study pero hindi po natapos eh. Sapagkat ito inabot lamang ng 1 oras at 10 minuto, 1 o 2 slide lamang ang natapos, dahil naniniwala ako ang mensaheng ito ay para sa inyo. Higit pa ang salita ng Diyos kesa sa pera na kayang ibigay sa iyo ng tao. Sa mundo, ang nagpapatakbo ay ang pera. Pag may pera ka, iginagalang ka ng tao. Kaya ka nilang plastikin, kaya ka nilang pakisamahan. Because in the world, one thing is one that is ruling. It is money. Money is power. Pag may pera ka, kahit mahirap yung paggawa mo sa bahay mo, basta may pera ka, magagawa yon. Kahit sabihin mo kakaiba yung disenyo mo, magagawa yon. Pag may pera ka, maraming nakasunod sa iyo, maraming mababait sa iyo, maraming kaibigan sa iyo. Pero yun ay mundo. Pero kapag ikaw ay merong Diyos sa iyong buhay at merong kang pananalig sa iyong buhay, yung pera susunod sa iyo, yung tao mababago ang pag-uugali niyan. Yung sitwasyon mo ay gagawin ng ating Panginoon na patotoo. Marami kang problema. Sino dito maraming problema? Alam mo yung pinakamaraming problema? Ayan yung magiging pinakamayaman. Bakit? Dati ang problema, madilim. Huwag kang matakot na mabigo. Huwag kang matakot na mabigo at huwag kang matakot na sumubok. Dahil ang mga tao natatakot dahil ayaw nilang ma-reject ng tao. Ayaw nilang mahirapan. Lahat ng ginagawa mo, it is a tuition fee. Nabigo ka, nalugi ka sa iyong negosyo, manalangin ka ulit sa Panginoon. Baka nung una na ikaw ay humakbang, hindi mo kasama ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil ginagawa mo lang ito base sa iyong karunungan. Ang lahat ng meron tayo ngayon, ang upuan na yan, bakit nagkaroon ng upuan? Kasi merong isang tao na nangalay sa kakatayo. Bakit merong ilaw? Dahil merong isang tao na kung saan nahihirapan siyang gawin yung mga bagay sa kadiliman. At alam nyo ba na ang ilaw na ito, bago magawa ang ilaw na ito, ni Thomas Alva Edison, he failed 999 times. Don't be afraid to fail. Huwag kang matakot na ikaw ay mabigo. Matakot ka na hindi mo magawa ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Dahil nasa paggawa sa ating Panginoon, doon mo makikilala ang Panginoon ng lubusan sa iyong buhay na kailanman hindi ka papabayaan ng ating Panginoon, kailanman hindi ka iiwan ng ating Panginoon, at kailanman hindi ka nag-iisa sa iyong buhay. Sa panahon na ikaw ay nag-iisang, parang nag-iisa sa iyong kwarto, kausapin mo ang Panginoon. Huwag kang humanap ng kasagutan sa Facebook. Kasi kapag sa Facebook ka, humanap ng kasagutan kung ano-anong isasuggest niyan. Humanap ka ng kasagutan kapag hinarap mo ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Sapagkat ang pinakakayamanan natin, hindi ang kayamanan na nasisira, hindi ang proposisyon na nawawala,
Hindi ang iyong mukha na iyong may magandang pag-iitsura. Ang mukha mo ay mawawala din ang ganda niyan. Pero ang iyong kaluluwa, ang iyong emosyon, ang iyong isipan, magpapatuloy kapag ang Panginoong Hesus ang naghahari sa iyong buhay. Magbabago ang iyong pananaw sa iyong buhay na ang katagumpayan ay hindi sa pamamagitan ng pera. Magbabago ang pananaw sa iyong buhay na ang katagumpayan ay hindi dahil sa mga material na bagay. Dahil ang tunay na katagumpayan ay kapag ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang tunay na katagumpayan ay kapag meron kang araw-araw, kahit hindi nangyayari yung hiniling mo sa ating Panginoon, nakakapagpasalamat ka sa ating Panginoon because you have contentment in life. That is the true success. Success is not about material things. Success is having the right character na anuman ang nangyayari sa iyong buhay, tuyo man ang ulam mo, pangat man ang ulam mo, pangatlo, pang-apat, pang-limang beses man ang ulam mo, pansamantala lamang yan sapagkat tinitingnan ng ating Panginoon, will you give thanks unto the Lord? Naglalakad ka man ngayon, nagtatricycle ka man ngayon sa iyong pagtitinda, kagaya nila Brother Rodel, dahil ito'y in-enjoy ninyo, dahil ito'y pinagpapasalamat ninyo sa Panginoon, later on, ikaw ay nakalimusin na. Sapagkat lahat ng nagtitiis, there's what we call the season of waiting and the season of reaping. Yung lahat ng iyong itinitiis, sinasabi ko sa iyong buhay, hindi ito magmimintis, hindi ito mapapawalang saysay, dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58, those who labor in the Lord, it will never be gone into vain. Hindi mapapawalang saysay ang lahat ng pag-upo mo dyan. Maaaring hindi mo nauunawaan ang aking itinuturo, pero dalangin ko sa kapangyarihan ng ating Panginoon, buksan ang iyong puso, buksan ang iyong isipan, sapagkat ang salita ng Diyos ay makakasakit sa iyo, at kapag nakasakit ito sa iyo, ibig sabihin may mga bagay na dapat bang itama sa iyong buhay, sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia in the book of Jeremiah chapter 23 verse 29, it is like a hammer in the hands of God. Anong ginagawa ng maso? Binabasag. Binabasag ang kayabangan mo. Binabasag ang katigasan ng iyong puso. Lahat tayo matitigas ang ating puso at matitigas ang ating ulo. Kaya tayo bumabaksak sa tinatawag na consequence ng ating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng pagbasag ng ating Panginoon, He can pick us up. He can mold us again. Kaya tayong buuin ng ating Panginoon. Kaya sa iyong pag-upo at pakikinig dyan, naniniwala ako sa iyo that you are storing, investing the most precious, important thing in your life, which is your soul. Ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay ang iyong emosyon. Ang kaluluwa ay ang iyong pag-iisip. Ang kaluluwa ay karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Because when you have wisdom, when you control your emotion, when you control your mind, you can control your life. Makokontrol mo ang sakit na pinagdaraanan ng iyong katawan. I may have today a thorn in the flesh. Maaring sa inyong harapan, ako ay okay sa inyong harapan, but I do believe the thorn in the flesh na meron ako sa umagang ito, it will lead me to the crown of God. Ano man ang pagsubok na matagal mo nang laging gustong pagtagumpayan, pero hindi ka pa gumagaling-galing, hindi ka pa makalaya doon sa pangungutang, hindi ka pa makalaya doon sa masamang pag-uugali na ikaw ay nagmumura pa rin, tandaan mo, isang araw, magpatuloy ka lang sa Panginoon, makikita mo kung paano ka babaguhin ng ating Panginoon. Because nothing is too difficult for God. Walang mahirap sa harapan ng ating Panginoon. Ang kailangan mo lang ay bumabad sa presensya ng ating Panginoon sapagkat ang kapahingahan, hindi mo matatagpuan sa beach resort. Ang kapahingahan, hindi mo matatagpuan sa pagpapamasahe. Ang kapahingahan ay matatagpuan mo lamang sa piling ng ating Panginoon. Because kapag nawala na ang iyong pagbabakasyon, ang iisipin mo naman ay bayarin. Pag nawala na ang pagbabakasyon, ang iisipin mo lang, ang hirap bumiyahe, ang haba ng terminal. Pero kapag ang inyong kapahingahan ay sa Panginoon, taddad ka man ng problema, kahit anuman ang nararamdaman mo sa iyong katawan, kahit anuman ang sabihin ng tao, hindi ka mangangamba dahil kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, at dito po tayo mag-uumpisa in the book of Ephesians chapter 3, verse 17, ano po ang sinasabi? That you, being rooted and grounded in love. Ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 17? Sige po, ilagay po natin sa screen. Ephesians 3, verse 17. Na ang sinasabi po dito, that Christ may dwell in your hearts by faith. That ye, being rooted and grounded
in love. That Christ may dwell. Christ. Marami po sa atin kilala ang Panginoong Yesus. Lahat nakakilala sa ating Panginoon. Pero ang nagiging problema, ang Panginoong Yesus kilala lamang natin pero hindi natin sinasama sa ating buhay. Huwag lamang tayo basta maging Kristiyano. Huwag lang natin basta practice na tayo dumadalo kada linggo ng ating pagsamba, ng pagdadalo sa gawain ng ating Panginoon. Don't use it as a ritual. Don't use it as a tradition. Huwag natin na gawin itong tradisyon. Na kailangan maunawaan mo kung bakit ka nasa gawain ng ating Panginoon. Hindi ka nasa gawain ng Panginoon dahil pinilit ka ng asawa mo. Hindi ka nasa gawain ng Panginoon dahil isinama ka lang ng iyong kaibigan. At pinagpala ka kung sinasama ka ng iyong asawa, sinasama ka ng iyong anak, sinasama ka ng iyong kaibigan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Psalms 122 verse 1, I am so happy when somebody invited me in the house of God. Nagagalak ka ba na ikaw ay nasa gawain ng Panginoon? Parang mahina. Parang hindi ka nagagalak. Parang ikaw ay inaantok pa. Hindi dapat kabigatan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, ito'y kagalakan, ito'y isang oportunidad, itong kikapahingahan, at pagkakataon mo na maranasan ang himala at pagpapala ng ating Panginoon. We are not doing it because of tradition. We are doing it because we are being transformed. Tayo ay binabago ng ating Panginoon araw-araw. Hindi mo man maunawaan ito ngayon, pero sa susunod na linggo, mauunawaan mo to. Sa susunod na linggo, mauunawaan mo to. Hanggang sa makita mo, faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. And let Christ dwell in our life sa ating buhay. Sino ba si Kristo? Sino ba ang Panginoong Yesus? Makikita po natin, the word Jesus Christ means the anointed one. Ang ating Panginoon meaning, siya ay may pahid. Siya ay may kapangyarihan. So when Jesus Christ is in you, sabi mo, Jesus Christ is in me. Turo mo yung katabi mo, Jesus Christ is in you. Pag nasa iyo si Kristo, ito lamang ang meron ka. Kompleto ka sa iyong buhay. Kaya kompleto ka sa iyong buhay, hindi ang makakompleto sa iyong buhay ay mapatapos mo ang anak mo. Hindi makakompleto sa iyong buhay na magkaroon ka ng magandang trabaho. Dahil kapag nagkaroon ka naman ng magandang trabaho, ang ipapanalangin mo naman sa susunod, sana Panginoong Yesus, magkaroon naman ako ng panibagong increase sa sweldo. Hindi matatapos ang kaligayahan ng tao. Pero kapag meron siyang Panginoon sa kanyang buhay, he will have satisfaction in his life. At makikita mo dahil nasa satisfaction ka ng iyong buhay, makikita mo at mararanasan mo sa iyong buhay kung paano kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Because God will promote you, God will bless you, and God will command His blessing to come into your life, to come into your house, to come into your bank account. Dahil yan ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kapag nag-enjoy ka sa iyong sitwasyon sa iyong buhay, makikita mo sa iyong buhay kung paano ka iangat ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, in the book of Isaiah, chapter 10, verse 27, always remember that yung tinatawag na anointing na nagmumula sa ating Panginoon, it will always break the yoke. Ano ang kabigatan mo sa iyong buhay ngayon? Marami ang kabigatan ng tao sa kanyang buhay. The yoke means burden. Ano ang kabigatan mo? Unang-unang kabigatan ng tao sa kanyang buhay ay ang kasalanan. Kasalanan, kaya tayo'y nabibigatan na magbasa ng Biblia. Kaya tayo natatakot na magbasa ng Biblia for one reason. We do not want to be exposed in our life. Ang Biblia, hindi lang ito basta binabasa. Ang Biblia, ito isang salamin. Ikaw, kapag tumingin ka sa iyong salamin, natatakot ka ba? Kasi yun yung itsura na nasa salamin. O tinitingnan mo sa salamin kung ano ang mali sa iyong muka para ito iyong ayusin. Ang Biblia, hindi lang po basta minememorize. Ang Biblia, ginagawa mo itong refleksyon ng iyong buhay. Maaaring ikaw ay nasasaktan because you are passing in the ways of pruning. Alam mo yung pruning? Pagpuputol. Kaya ka nasasaktan dahil may mali sa iyong buhay. Kaya ka nasasaktan dahil merong kailangang itama sa iyong buhay. Hanggat hindi tama ang iyong buhay, magiging mareklamo ka. Isipin mo ang isang bisikleta o ang isang motorsiklo na walang langis. Maingay. Kaya ikaw ay maingay, reklamo ka ng reklamo dahil unang-una hindi mo kilala ang Diyos sa iyong buhay at ang laging tinitingnan mo lang, ikaw ay binagsakan ng Panginoon na maraming problema. Remember this,
that faith will be valuable when it passes into in the trials of fire. Na ang pananalig ay magiging mahal, magiging napakahalaga kapag ikaw ay dumaraan sa matitinding problema ng iyong buhay. Because one thing that we pass through sa tinatawag na problema sa ating buhay, doon natin makikita nasaan na ba ang pananalig ko sa aking buhay. Hindi yung hindi ka makikita sa midweek, hindi ka makikita sa overnight prayer, hindi ka makikita sa tinatawag na Sunday dahil meron kang mga problema sa iyong buhay. Mas may problema ka, mas lalong dumalo ka sa gawain ng ating Panginoon. Mas may kakulangan ka sa iyong buhay, dumalo ka sa gawain ng ating Panginoon. Because when you are planted of the house of God, you shall flourish. Kapag ikaw ay nakatanim sa gawain ng Panginoon, ikaw ay mamumukadkad. Ikaw ay magkakaroon ng kalakasan sapagkat ang himala ng Diyos ay unang nanggagaling at unang binubukadkad ay sa pamamagitan ng iyong spirito. Bago ang pagpapala, bago ang kagalingan. Sabi ko nga last time sa Facebook, maraming pagkakataon sa ating buhay dumadaan tayo sa season of waiting. At maraming tao ayaw ng paghihintay sa kanyang buhay. Ang isang tinatawag na abogado, ang kanyang tinitingnan ay ang tinatawag na law book. Para alam niya ang kanyang ididepensa. Para alam niya kung paano ilalaban ang tinatawag na kaso ng kanyang kliyente. Ang isang estudyante, ang kanyang tinitingnan para makapasa, kailangan niyang pag-aralan ang tinatawag na subjects na meron siya. Ang libro na meron siya. Ang mga tao sa mundo, kaya nilang basahin ang tinatawag na libro ng kanilang mga anak, kaya nilang basahin ang libro ng law book, anumang articles ito. Ang isang doktor, kaya niyang basahin ang medical book at ubusin ang kanyang oras sa pag-aaral nito. Ang isang tinatawag na kapitan o isang manlalayag, napakakapal din ng kanilang mga libro para magkaroon sila ng solusyon sa bawat problema. Upang kapag may nasira sa barko, alam nila kung ano ang kanilang gagawin. Pero kapag ang tao, sa ikli at sa nipis ng Bibliyang ito, hindi niya kayang mabasa ang salita ng Diyos. Kahit anong kausayan niya sa kanyang buhay, kahit anong pagtitipid niya, kahit anong pagkakaroon niya ng sikap at sipag sa kanyang buhay, ang kanyang buhay ay magiging batingaw lamang. Dahil kung atin pong titingnan, ang salita ng Diyos, hindi lang ito basta pumapasok sa ating tenga. Ang salita ng Diyos ang nagpapakita kung gaano kalaki, kaganda ng plano ng ating Panginoon sa iyong buhay. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na buhay upang maunawaan mo ang pagpapala ay gantimpala lamang ng ating Panginoon. Sinasabi ng Biblia in the book of Psalms chapter 127. Lagay nga natin doon, Sister Aren, Isaiah 10 verse 27. Isaiah 10 verse 27. Lagay natin sa Isaiah 10 verse 27. Para makita po natin, it is important that you know that you have Jesus Christ in your life. In Isaiah 10 verse 27, sinasabi po dito ng salita ng Diyos, that it shall come to pass that this burden shall be taken away. From thy shoulder and from his yoke, from off the neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Anuman ang pinagdaraanan mo sa iyong buhay, ang kasagutan lamang dito ay ang anointing ng ating Panginoon. Because when you have the anointing of God, it will break into pieces yung mga malalaking problema mo sa iyong buhay at gagamitin mo ito bilang tuntungan sa iyong buhay para magpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi ka dumaan sa punto ng iyong buhay na dumaraan ka sa kadiliman para lamang ikaw ay umiyak. Don't cry on your problems. Rejoice in your problems. And I pray that the Spirit of God be upon each and every one. I remember in one of the passage of the book of Acts chapter 5 verse 41, naalala ko si Pedro. Si Pedro ay pinasusunod ng tinatawag na Sanhedrin na huwag ituro si Kristo. Pero ang sabi ni Pedro, I will rather obey God rather than to obey man. Masusundin ko ang Diyos kaysa sundin ko ang tao. Sapagkat ang Diyos ay higit na makapangyarihan. Kaya after na sinabi niya yon, simple lamang ang ginawa kay Pedro. Siya ay kinulong at siya ay binugbog. But one thing that struck me, maraming Kristiyano kapag may problema, nalulungkot. Maraming Kristiyano kapag may problema, ayaw nang dumalo sa simbahan. Hindi porket dumadalo ka sa simbahan, walang problema. Sa buhay,
ang isang normal na nakapaligid sa atin ay problema. Sapagkat dun sa problema, dun mo makikita ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa problema, dun mo makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon kung paano ka iaangat ng ating Panginoon at pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Because you are more than a conqueror through Christ Jesus. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay kasama si Kristo sa iyong buhay. At habang ginugulpe si Pedro, lumabas sila sa kulungan, ang sabi sa Acts chapter 5, verse 41, and yet Peter and the disciple rejoice in the Lord. Makikita mo dito yung kakaibang buhay ng mga apostol, yung kakaibang buhay ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya tayo dumaraan sa problema. Huwag mong sabihin, bakit gano'n? Nagtatights naman ako, Brother Jonathan 10% ibinibigay ko sa gawain ng Panginoon. Dumadalo ko every Sunday, Brother Jonathan. Bakit ako nagkasakit? Bakit iniwan ako ng aking asawa? Bakit nawala ang scholarship ko? Dahil makikita mo sa iyong buhay, sa panahon na dumaraan ka sa problema, maaaring nagpupuri ka sa Panginoon, umiiyak ka sa Panginoon, umagulhol ka, lumuluhod ka. Hindi kita hinahatulan. Maaaring ako'y nakakapangaral ng salita ng Diyos. Maaaring alam ko ang bersikulo, ang verse ng Bible. Pasikot-sikot man ito. Pero kung hindi ako susunod sa Panginoon, walang saysay ang aking pagsasabi ng pangalan ng ating Panginoon. Because only through obedience, it will prove your identity and your relationship with God. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa salita ng Diyos, whether death or life, I will always follow Jesus. Hindi lang ako susunod kasi may hinihingi ako. Paano kung hindi bigay sa iyo ng ating Panginoon yung iyong inihingi? Paano kung hindi ka makapasa sa board exam? Paano kung ikaw ay namatayan ng mahal mo sa iyong buhay? Magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Sapagkat ang pagpapatuloy sa Panginoon, hindi dahil sa meron kang kailangan sa ating Panginoon. Ang pagpapatuloy sa ating Panginoon ay dahil inibig ka ng Panginoon at kilala mo ang Diyos ng lubusan. Kaya alam mo, maganda ang ginagawa sa iyo ng ating Panginoon. Ang sabi ni Jentezen Franklin, may 4 na kamay na tutulong sa iyong buhay. Tingnan mo ba kung 4 na kamay mo? Ilan ba kamay mo? 2 lang. Pag 4 na kamay mo, mahirap yon. Mutant yon. Pwedeng 10 daliri o 8 daliri, pero 4 na kamay, medyo mahirap yon. There are 4 hands na gagamitin ng Diyos para tumulong sa iyong buhay. Number 1, hindi po ito kasama sa topic. Number 1, it's the hand of God. Yun yung usual na alam natin. Na sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoon, tutulungan niya tayo. Remember during the times of the Israelite, when they gone by mula sa Egypt, sino nagbigay sa kanila ng pagkain? Ang Panginoon. Ano ang binigay ng Panginoon? Mana. Ano ba yung word ng mana? What is it? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo mangyari sa iyong buhay? Maraming pagkakataon o madalang sa ating buhay, hindi naman natin nakikita yung kamay ng Diyos, pero ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay because He is the director of your life. Maaring na-delay ka man ngayon sa pag-enroll. Maaring hindi ka man nakapasado sa tinatawag na pag-aaral mo para ikaw ay maging 3rd year, pero may ginagawang maganda sa iyo ang ating Panginoon. Kaya hindi ka nakapasa dahil ayaw muna ng Diyos na mag-boyfriend o mag-girlfriend ka. He knows everything. I do not know my future, but God knows. Nakapunta ka na ba sa kinabukasan mo? Alam mo na ba ang mangyayari 3 days from now, 1 week from now, 1 year from now? Ang Diyos, nanggaling na siya sa kinabukasan. Kaya ang nais niya, sumunod ka sa kanyang salita dahil kapag hindi ka sumunod sa kanyang salita, pagdaraanan mo yung mga bagay na makakapag-delay ng pagpapala mo. Hindi tinatanggal ng Diyos ang pagpapala sa iyong buhay. Nade-delay lang ang pagpapala dahil ayaw mo sumunod. Dahil nasa pagsunod, ang pagpapakita mo sa ating Panginoon, Lord, I surrender everything unto you, O God. You want my life? I give you my life. You want my heart? I give you my heart. You want my family? I give you my family, O God. You want my business? I give you my business, O God. Because everything that I have today, O God, it belongs to you, O God. The first hand is the hands of God. Kung yan ay himala ng kagalingan, na sinubukan mo na ang lahat, walang problema doon. Pero natagpuan mo himala sa ating Panginoon. Number 2, it's the hands of man. Maraming pagkakataon, ang pagpapala mo gagamitin ng Diyos, yung iyong bossing,
yung iyong kapitbahay, yung pinagtatrabahuan mo. Remember when Joseph was promoted, ginamit ng Panginoon yung paraon. Ginamit ng Panginoon yung tinatawag na kanyang amo para siya iangat ng ating Panginoon. Maraming pagkakataon gagamitin ng Diyos yung kaibigan mo kaya nakapasok ka doon sa trabaho. Maraming pagkakataon nagagamit ang Diyos ng tao para maging kasangkapan sa iyong buhay. At kapag siya ay ginamit ng ating Panginoon, huwag siya ang sasambahin mo. Ang sambahin mo ay ang ating Panginoon. Dahil kapag ang tao ang hinangaan mo, mapapasumpa parehas kayo. Ang sabi ng Biblia, "Cursed is a man who trusts in man." Pwede tayong humanga. Humanga sa artista, humanga sa pastor, humanga sa doktor, humanga sa lawyer, humanga sa politiko. Pwede kayong humanga pero huwag niyo silang sasambahin. Because that is tantamount into idolatry. Kaya makikita mo sa iyong buhay, number 1, paano ka pagpapalain ng Panginoon? Through His hands. Number 2, paano ka pagpapalain ng ating Panginoon? Through man. Number 3, paano ka pagpapalain ng Panginoon? Through your hands. Sabihin mo sa oras at sandaling ito, ang kamay na ito, lahat ng mahawakan ay magiging pinagpala. Yun ang sabi ng Biblia eh. Hindi kapag may nahahawakan kang sabihin na natin na gamit, masisira. Lahat ng mahahawakan ng iyong kamay, it will be blessed. Because your life is sanctified. Your life has the favor of God. Joseph has the favor of God, kaya siya napapunta sa palasyo. Moses has the favor of God, kaya niya nailabas ang buong Israelita. When you have the favor of God, makikita mo, kakaiba ang magiging buhay at presensya mo. Ito'y isang pagpapala at liwanag sa maraming tao. Hindi yung iniiwasan ka ng tao, kundi hinahanap ka ng tao dahil nakikita nila si Jesus sa iyong buhay. Sino nakikita sa iyong buhay? Yung luma mong pag-uugali? O si Kristo na merong bibig na nakokontrol ang mga masasamang salita sa kanyang bibig? I just want to remind everyone, we are not living on our old life. Hindi na tayo nabubuhay sa luma nating buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, that old things has passed away. Hindi ka na yung maaburiduhin, matatakutin, hindi ka na yung palangkera, hindi ka na chismosa, hindi ka na naninira ng kapwa, hindi ka na tamad. Ikaw ay bago nilikha ng ating Panginoon. Kaya huwag mong sayangin ang iyong kalakasan. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Ikaw ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, ano ba ang susi para ako umunlad sa buhay? Panginoon, ano ba ang susi, Panginoon, para ako makapalalangin lagi? Huwag mong gawing schedule lamang ang Panginoon sa iyong buhay. Paano mo ginagawang schedule lamang ang Panginoon? Panginoon, mananalangin ako mamayang gabi, 30 minutes. Magbabasa ka ng Biblia mamaya, alas 10 ng umaga, 1 hour. Pero dahil marami kang schedule, nawawala yung schedule mo sa ating Panginoon. You are saying that you are seeking first the kingdom of God. You are not seeking first the kingdom of God. Because God should not be scheduled. God should be the priority of your life. Hindi yan pwede na ako'y pumila na mahaba tapos ikaw mag-overtake sa akin. Hindi ganon. Maraming tao, kapag nanalangin, gusto nila nandiyan ang pagpapala dahil kapag wala ang katugunan sa kanilang pananalangin, gagawa sila ng sariling kaparaanan nila. Then you are wavering. I said earlier, hindi dapat ako makakapangaral ngayon because there's something battling in my mind, in my heart, and in my body. But I know, like what Paul said, there might be a thorn in the flesh in my body. Pero lagi mong tatandaan ito. Those trials, those fiery fire na pinagdaraanan mo sa iyong buhay, it is an opportunity for God na makilala mo siya kung gaano siya kalaki sa iyong buhay. Ang pananalig hindi nilalagay sa isipan. Ang pananalig nilalagay sa puso. Maraming tao, maraming Kristiyano ang pananalig nasa isipan. The mind forgets, but the heart will always have a double heart. Ang isipan makakalimot. Naniniwala ka sa isipan mo na makapangyarihan ng Diyos, pero yung puso mo magdududa. Ano ba ang sabi ng Biblia? Jeremiah 17 verse 29. Jeremiah 17 verse 29. Above all things, the heart is deceitfully wicked above all. Ang ating puso, mapanlin lang. Ang pananalig, tatandaan po natin, hindi agad minsan nandyan. Hindi nandyan ang kasagutan, hindi nandyan na mabuti na agad ang asawa mo,
ang pananalig, laging tinitingnan mo na alam mong kailanman ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa iyong buhay at the right time, on the right place, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung hinihingi mo sa ating Panginoon. Dahil kung atin pong makikita sa ating buhay, ang puso mapanlin lang. Alam mo bakit? Nananalig naman ako sa Panginoon, pero bakit may karamdaman pa rin ako sa katawan? Bakit ganon? Araw-araw naman ako nagsisimba. Araw-araw naman ako nagbabasa ng Biblia. Pero parang pahirap yata ng pahirap ang aking buhay. The greater the darkness that you are facing, you are closer than the promise of God. Mas madilim ang pinagdaraanan mo sa iyong buhay, just continue on, just go on. Because faith is not looking for an evidence. Ang pananalig hindi mo kailangan pakaramdaman. Ang sabi ng Biblia in 2 Corinthians 5 verse 7, I am not moved, I walk not by sight. I walk by faith. Hindi ka nagtatrabaho dahil gusto mo lang nakita. Nagtatrabaho ka dahil gusto mong mapakita sa iyong buhay na ikaw ay malakas, ikaw ay malusog dahil ito'y biyaya ng ating Panginoon. Pag-usahayan mo ang ginagawa mo at makikita mo isang araw kung paano ka mapapaiyak sa gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Huwag mong tingnan na parang walang nangyayari sa iyong buhay. Huwag mong tingnan na parang kabaliktaran yata ang nangyayari sa iyong buhay. Sapagkat makikita po natin sa ating buhay isang bagay. Ang Diyos, kailanman hindi ka iniwan. Ang tao, iiwan ka, ikaw mang-iiwan sa Diyos, pero ang Diyos hindi mang-iiwan. Sa oras na may pagpapala ka, ikaw ay lumalamlam. Ikaw ay nagkakaroon ng panlalamig sa ating Panginoon. Kasi bakit? Nandun, may bago kang sasakyan, nandun ka sa Tagaytay. Nandun ka sa ibang bansa kasi may bonus ka. Pero, kapag ikaw ay nakaugpong sa ating Panginoon, ikaw ay nakasuko ng iyong buhay sa Panginoon, ang gawain ng linggo, hindi ito kabigatan. Ang pananalangin, hindi ito kaabalahan. Kundi ito isang pagkakataon mo magpasalamat sa ating Panginoon because the air that you've breathed, nagmula sa ating Panginoon. Your life comes from the Lord. Maaaring may sakit ka man sa iyong katawan. Huwag mong katakutan ang pinagdaraanan mo sa iyong katawan. Ang sabi ng Biblia in the book of Matthew chapter 10 verse 20, do not fear what kills your body. Fear what kills your body and your spirit. Huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Dahil ang higit mong katakutan, yung pumapatay ng iyong spirito. You may not agree with me today, but remember, nasaan ba lagi ang pagsisisi? Wala naman sa umpisa eh. Nasa dulo. Just remember that guy, that is rich man, na ang sabi niya si Lazarus, nasa bosom, nasa bisig, nasa tiyan ng ating Panginoon, nasa tinatawag na pwesto ng ating Panginoon. Bakit ako'y nasa impyerno? Ano ang sabi ng anghel? Nakuha mo na ang yaman mo dito sa mundong ito. What is 100 years na ikaw ay magkaroon ng kaligayahan sa mundong ito compared to eternity? Sa mga kabataan, huwag niyong practicein yung tinatawag na fornication. Huwag munang sex before marriage. Hindi po yan tinatawag na sa sasakyan, test drive muna bago kukunin. Just have yourself, commit yourself unto the Lord. That it will come to a time, kapag ako'y kinasal, doon ko ibibigay ang lahat. Alam mo, ang isang bagay na wala sa panahon ngayon, it is very rare. Kaya nga kailangan rooted and grounded eh. Yung integrity, yung disiplina. Kapag meron kang disiplina sa iyong buhay, sabihin mo sa katabi mo, ano bang pagkalikha sa iyo ng Panginoon? Anong sagot? Hindi niya alam kung anong pagkalikha sa kanya ng Panginoon. Yes, I know that you are a child of God. Pero hindi ka lang basta anak ng Diyos. You are a soldier, you are a farmer, you are an athlete. So you obey and wait patiently with gladness sa ating Panginoon. Alam mo, ang lahat na naghintay ng may tamang pag-uugali at tamang pananalig, kailanman, hindi sila nalagpasan ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa paghihintay, ikaw ay pinipino ng ating Panginoon. Ikaw ba ay nagiging magalitin at mabunganga pa rin? Ikaw ba ay nagkakaroon dalawang pag-iisip sa iyong buhay? Kaya makikita po natin ang sinasabi doon kanina, let us break the yoke. Ano ba yung kabigatan mo sa iyong buhay? Ang kabigatan mo ba sa iyong buhay ay yung dami ng bayarin?
Ang kabigatan mo ba sa iyong buhay ay ginawa mo na agad, nagpapadialysis ka ngayon, pero parang walang nangyayari sa iyong buhay because dialysis shall only maintain your life. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, by the power of God, you can have a new kidney. Do you know, sinasabi lamang ng mga tao na you need to eat 3 times a day para ikaw ay lumusot. Because that is the concept of John Rockefeller. Kilala niyo si John Rockefeller. Ang isa sa pinakamayamang tao during the 1800s. Alam mo ba ang tao hindi kailangan ng kumain ng 3 beses sa araw? O mga Pilipino, ilang beses kumakain isang araw? Minsan 5. May almusal na, may tanghalian, may merienda sa merienda pa. May dinner pa. At meron pang midnight snacks. Pagka nagutom pa, magbubukas ng rep, galit pa sa asawa. Kasi hindi sinamahan kumain. Alam mo ba ang isang kinamamatay ng tao? Kung ano? Ang isang kinamamatay ng isang pastor, pagkain. Did you know that people, natingnan nyo ba? Bakit ikaw na ang dami mong pagkain sa buffet? Pagkain sa restaurant, pagkain sa fast food? Bakit ikaw masakitin? Bakit yung taong grasang walang kinakain hindi masakitin? Because you know, one doctor said, according to Harvard, that our body is not built to eat 3 times a day. That's why those people who fast, they have the lasting health in their body. Bakit? Ikaw, bakit ka namamahinga? Para hindi ka ma-stress sa boss mo. Para lumakas ang iyong pangangatawan. Pero yung tiyan mo, ayaw mo pagpahingahin sa pagnguya. Have you noticed that most of the anointed man of God, they fast too much, and yet they last. Ibig sabihin sila'y nakakapagpatuloy sa buhay. Because one thing that when you starve your body, your cells, your, ano bang tawag doon? Your bone marrow will thrive to be stronger and stronger so that it will eat the bacteria and the bad cells in your body. And you are giving time for your liver, for your kidney, for your blood to be cleansed. Hindi dapat tayo mamatay sa sakit. Dahil unang-una, si Kristo ang may-ari sa iyong buhay. But do you know, I will not tell the complete story. For the last 2 weeks, I may be battling one of the most horrific part of my life. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay natagpuan ko. Hindi ko tinanong ang Panginoon, bakit? Panginoon, ano ang gusto mo mensahe? And then I asked God. And then I said, Lord, Psalms 34 verse 4, I prayed unto the Lord, and He removed all my fear. Lahat tayo may kinakatakutan. Hindi ko kinakatakutan ng kamatayan, kinakatakutan ko, Panginoon, hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na gusto mo ipagawa sa aking buhay. And then I said unto God, Lord, anong mensahe mo? Bakit meron ako nito? And then the Lord said, you count it. You count it. And then I counted it. 50 ang sabi. Lagay natin sa board. 50 ang sabi. And then I go, Psalms 50 verse 5, because it is the 5th day. Ang sabi, gather the saints. Tipunin mo ang lahat ng santo ng Panginoon. You are a saints of God. Ang santo hindi nasa simbahan ng Katoliko. Ang santo ay ikaw dahil sinasabi in the book of 1 Corinthians chapter 1 that you as a believer of God, you are the saints of God. You can perform miracle because God is with you. Ang santo hindi dinadasalan. Ang santo ay ikaw na nagpapatuloy sa kabanalan ng ating Panginoon. Nagpapatuloy sa salita ng ating Diyos. Ikaw na sa pagdaan mo, kagaya ni Pedro, maraming tao ang nagsisigalingan. At kagaya nung nagda-dialysis last time, ang sabi niya, Pastor, 6 years ago, ako'y nasa dialysis, pero nang tinigil ko ito, nagulat ang doktor na buo ang aking kidney. Faith is not wavering. Faith is not doubting. Faith is not a double mind. Faith is sure. At ang sabi ng Psalms 50 verse 5, gather my saints together unto me. Those that made a covenant with sacrifices. And I asked God, Lord, ano ba yung pangako ko sa iyo? Marahil ikaw may pinangako ka sa ating Panginoon. Tandaan mo, ang Panginoon, hindi ka pipilitin na mangako sa Kanya. You have made your covenant, your promises unto God with a free will.
Maganda pang hindi ka nangako sa ating Panginoon, balikan mo yun. Balikan mo yung pinangako mo sa ating Panginoon, sa aking Panginoon. Ang sabi mo sa akin, kapag pinagaling kita, kapag pinagpala kita, kapag napatapos kong anak mo, ikaw maglilingkod sa akin, pero nasan ka ngayon? Hindi nakikipagbiruan ng Panginoon. Dahil kapag binalikan mo yung ipinangako mo sa Panginoon at ginawa mo ito, mararanasan mo ang kasiglahan sa iyong buhay. Mas malakas kaysa sa kabataan, mas malakas sa isang usa. And then I go again. I said, Lord, what's next? And he said, Jeremiah 50 verse 5. Ewan ko bakit magkatugma sila. And then I believe, noong una nagdududa ako, baka ako lang to. And then I believe in Jeremiah 50 verse 5. Kita niyo, 50 by 5. Dahil yung 50, may binilang ako. And on the 5th day, they shall ask the way to Zion in their faces thitherward, saying, Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that will never be forgotten. Isang pangako sa ating Panginoon that I will serve the Lord even if the trial comes. I will serve the Lord not because I am serving God. I am serving God, not man. Hindi ako matitisod sa tao. Dahil kapag ang laging titingnan mo ang tao, mapapagod ka. Ang sabi ng Biblia in the book of Colossians 1:10, 1 Thessalonians 2 verse 4, do not try to please men. Kausap ko ang ilang kabataan last Sunday, ang sabi niya, alam niyo po, tinanong ko sila isa-isa. Alam niyo po, Pastor, isang bagay na aking gustong baguhin sa buhay, I want to please everybody. Majority yun ang sinasabi nila. Pag lahat ng tao gusto mo makuha ang yes, mapapagod ka. Basta makuha mo ang yes ng Panginoon, kahit hindi mo makuha ang yes ng tao, yes ang blessing mo, yes ang kagalingan mo, yes ang magandang kinabukasan mo. I don't need a lot of a majority. I need people who are bold enough to stand in faith and to stand in integrity, that they will not bow down to the system of this world. Makikita mo, and then the word of God continue. Ang sabi naman sa Isaiah 50 verse 5, hindi kasama to sa mensahe, itong tatlong ito. At ang sabi doon, now I am opening your ears. So Isaiah 50, the Lord hath God open up mine ear. At binuksan ng Diyos ang aking tenga because He reminded me with my covenant. At mawawala ang pagiging matigas ng aking puso, ang pagiging rebelde ko, na ang laging gusto kong gawin sa aking buhay, yung mga bagay na akala ko'y mabuti, yung mga bagay na akala mo'y mabuti, hindi makakabuti yan sa'yo. Because there is a way that seems right unto a man. Merong plano ka sa iyong buhay, gusto mo mag-abroad, kasi malaki ang sweldo doon nung nag-abroad ka. At dinala mo ang iyong pamilya, wasak-wasak lalo ang iyong pamilya because that is your way. Go back to the ways of God. Go back to the ways of the Bible. Go back to the ways of your forefathers. Huwag kang magbagaling sa iyong buhay dahil napakaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Wawasakin ko ang lahat ng katalinuhan ng tao. Wawasakin ko ang lahat ng kayamanan ng tao para sila ay walang ibang asahan kundi ang ating Panginoon. Lahat ng bagay ay luluhod sa ating Panginoon. Kaya napakaganda. Balik tayo sa topic natin kanina. Ephesians 3 verse 17. Anong oras na po ba? So next time, palitan natin yung orasan ha. Baka hindi tayo matapos. Alas 9 pa rin dito, hindi natakbo. Pero biro, alas 9 pa rin. Mag-9 o'clock, 8:45. Pag hinihintay ko ito na matapos, hindi matatapos ito. Anong oras na po? 11:26, may 30 minutes pa. Isang oras na pala ako nakakapangaral. Tara rin. Check natin lagi ha. Hindi naandar pero maghihimala ang Panginoon, aandar yan in Jesus' name. Ang sabi sa 3:17, that Christ may dwell in your hearts. Sino ang naninirahan sa iyong puso? Si Kristo ba talaga? O yung tinatawag na lumang buhay mo? Si Kristo ba talaga o yung hindi pagpapatawad mo? Hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi talo yung hindi mo pinapatawad. Ikaw ang talo. Kasi ikaw, nag-iisip ka kung paano ka makakapaghiganti. Nag-iisip ka kung paano siya mapapasama. Ikaw ay lagi mo siyang iniisip pero hindi ka niya iniisip. And it makes your sugar rise. Pero kapag ikaw ay nagpatawad, makikita mo kung paano igawad ng ating Panginoon ang kapayapaan sa iyong buhay. Don't let the enemy steal your joy. Huwag mong hayaan na yung mga nakasakit sa iyong buhay ay nakawin yung kaligayahan mo. Huwag mong hayaan na ikaw, marami sa atin nakakulong
Nakakulong sa nakaraan. Nakakulong sa sakit, nakakulong sa utang. Napakaliwanag ang salita ng Diyos eh. Return to your fortress, ang sabi ng Zechariah 9 verse 12. Magbalik ka sa iyong tinatawag na kapahingahan, sa iyong tanggulan, sa iyong kuta. Return to your fortress of prisoners of hope. Bilanggo tayo ng pag-asa at pananalig. Hindi tayo bilanggo ng kasalanan. Hindi tayo bilanggo ng nakaraan. You cannot change the past. The past will always gives you depression. Last Sunday, tumawag sa akin ng isang kapatiran. Sabi niya, Pastor, hindi po ako makaka-attend. Sabi ng pinakausap ko lang kay Sister Karen, sabi niya, bakit? Yung katrabaho ko po nag-suicide. Suicide will never be an answer to your problem. Napakataas mo ng suicide rate ngayon. May pera, maganda trabaho. Mga kabataan, nagsisuicide. Suicide is not an issue. The issue is, ayaw mo kasing makipag-fellowship sa mga tao. Hindi pwedeng ipagpe-pray ka lang namin. You need somebody to talk with. Kahit gaano kahiyaya ang iyong problema, huwag mo sarilinin yan. Humanap ka ng pastor, ng mapapagkatiwalaan kaibigan mo, ng magulang mo, mag-open up ka. You communicate. Don't let the devil inside you na ikaw ay command kung ano ang gagawin mo. Because the thing that when you commit suicide, hindi na po ito mamabago. Hindi ko sasabihin, pwede siya mapunta sa impyerno, hindi. Pero ang alam ko, it is an act of murder. And it is against of God. You know the truth. Hindi makakasagot sa inyong problema, ang sabi ng aking kausap, alam niyo, Pastor, isang bagay ang natutunan ko sa loob ng 4 na taon na pag-Bible study natin, dahil kasi ng mga problema niya. Pero doon siya pinaunlad ng Panginoon. Natutunan ko maging matapang dahil natutunan ko na sa bawat problema may solusyon. Walang problemang walang solusyon. Ang lahat ng problema may solusyon. Number 3, ano nga ba sinabi ko hands kanina? Number 1, hands of God. Hands of your hands. And then the hands of men. Number 4, the hands of your enemy. Yung kaaway mo. Yung naninira sa'yo. Yung gustong pumatay sa'yo. Yung kahirapan mo, yun ang magdadala sa'yo sa promosyon ng iyong buhay. Dahil sabi ng Biblia sa isang bahagi ng Biblia that my enemies will become my bread. Kapag marami kang kaaway, hindi dahil sa masama ang ugali mo, marami kang kaaway dahil maraming naiinggit sa'yo. Naiinggit sa'yo dahil gusto nila maging kagaya ka lang nila. Naiinggit sila sa'yo dahil gusto nila sila'y mas magaling sa'yo. Huwag mo kainggitan, huwag mo kainggitan yung mas magaling sa'yo. Magalak ka sa Panginoon dahil salamat Panginoon, magaling siya, at least hindi siya mangungutang sa akin. Kung hindi siya magaling, hindi mangungutang siya sa'yo. Pero huwag naman ikaw mangungutang sa kanya. Kaya makikita mo sa iyong buhay, yung iyong labanan, yun ang magdadala sa iyo sa rurok ng katagumpayan. Because promotion cometh not from the east nor from the west. David said, kahit ako man ay puno ng mga tanging taong gusto pumatay sa aking buhay, Lord, you prepare a table before me, O God. I will dine with your presence while I am watching my enemy, O God, to praise me, O God. I prepare a table before you in the presence of my enemy. Maiinggit sila hanggang maiinggit sila. Dahil mas lalong binabato ka nila ng putik, binabato mo sila ng pagpapala, at sila'y matatabunan ng malamig na tubig sapagkat yung apoy nila nagiging tinatawag na apoy na ng ating Panginoon. Hindi na apoy ng galit. Kapag puno ka ng galit sa iyong buhay, the Word of God tells us that you will be in danger. Don't decide when you are in anger. Because you will be in danger in your life. You will say those things, do those things that are foolish. Have a control in your life. One thing that I am glad sa ating Panginoon, sa aming magkakapatid, isang bagay ang gustong-gusto kong hinubog sa akin ng Panginoon. Pagtitiis. Paghihintay. Flashback 2010, naglilingkod ako sa Panginoon. Binitawan ko ang trabaho sa construction business ni Pastor Dex. I waited for 9 years bago ako maging pastor. Hindi ako naging pastor dahil anak ako ng tatay ko. Hindi ako naging pastor dahil matagal ako sa biyaya ng Diyos. Naging pastor ako dahil sa pagbe-bake sa akin ng Panginoon sa napakahabang hurnuhan.
I have gone through a lot of pain, a lot of hell, a lot of trials. But one thing that I realized in my life, my God will never leave me nor forsake me. Bakit naman ako magdududa pa sa Panginoon kahit anong pagsubok na paglabanan ko sa buhay? At the age of 1 year old, hindi ako kumakain ng 1 taon. Dahil ayaw ko dumede sa nanay ko. Science cannot explain it. And evil, ang sabi nga ni Albert Einstein, science is not a man-made, but it came from the omniscience of God. Einstein na yon. Wala nang tatalino siguro yon. Si Solomon lang. And then at the age of 8, at the age of 9, ang buong katawan ko ay punong-puno, hindi hives, punong-puno ng kate. Kung kagaya ni Job, punong-puno ng kagayang ganon. But I waited. I waited for 1 month. And then, when I'm the age of 18, nagdudugo ang kalahati ng aking katawan. But I waited again. Hindi porket hindi ka dinggid ng ating Panginoon, magbabago ang iyong isipan. And then 2 years ago, my left eye was partially blinded. And still, I trust in the Lord. I trust in the Lord because I know Him very well. Because when you know God, just wait for a while. Bawat pagsubok na pinagdaraanan mo sa iyong buhay, isang bagay na nasaksihan ko. Pagkatapos ng pagsubok, malalaking pagpapala. Pagkatapos kong mabulag ng kaliwang mata ko for the last 4 months, December 28, kailangan ng simbahan ng pambayad, 2.1 million, may isang babae, nagdala ng isang bayong na worth 1.4 million. I know my God. Bago ka gamitin ng ating Panginoon, babasagin ka muna ng ating Panginoon. Many are called, but only few are broken. Hindi kailangan ng Diyos na matatalino. Remember Paul, before he became Paul, he is Saul. The word Saul means an arrogant man, a big one. Paul means a small man. So from being the brightest student of Gamaliel, God broke him so that he will only find that God is the number 1 majority in his life. Hanggat magaling ka, hanggat mahusay ka, maaaring nagtatagumpay ka ngayon. Look at this one rich billionaire magnate ngayon, na siya man ang isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. But look at him now. He has a lot of cases because whatever he gathered, it comes from a deceit mula sa pagdaraya. Kapag ikaw lamang nagsumikap sa iyong buhay, magtatagumpay ka. Pero ang problema, you are not rooted and grounded. Kaya kapag dumating ang problema, ang sabi ng isang aking kausap, dati po ang yaman namin. Kala namin hindi maubos ang yaman namin. Pero nung lahat po kami sa pamilya nagkasakit at namatay ang majority, nawala ang lahat ng yaman. Huwag mong iisipin na magaling ka at hindi mo kailangan ng Diyos. Time will come. Even the Pharaoh of Egypt, even the people who think that they are God, they will bow down. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Magbabago ang paligid, pero hindi magbabago sa iyong pagmamahal ng Panginoon. Patuloy ka man na lumalayo sa Panginoon. Patuloy mo man na ginagawa ang sarili mong gawain. Gagawa pa rin ng Diyos ng kabutihan sa iyong buhay. Hindi gumagawa ang Diyos ng mabuti dahil ikaw ay mabuti. Gumagawa ng Diyos ng pagpapala kabutihan dahil siya ay mabuti. Hanggang yung kabutihan na iyong nararanasan ang magdadala sa iyo sa tunay na pagbabago. Kaya nga sabi ng Colossians 2 verse 10, bilang pagbabalik doon, ang sabi doon, that you dwell. Saan po? Ano po sinasabi? That you dwell in God. That Christ is in you. Kapag ikaw ay naninirahan sa ating Panginoon, number 1, ikaw ay kompleto. Ang sabi ng Biblia in the book of Colossians chapter 2 verse 10, that you are complete with Christ who is the head of the principalities. Hindi ka basta tagasunod lamang. Hindi ka basta lagi nasa huli ng pila. Ikaw ay ulo dahil kasama mo ang ulo. You are the head, not the tail. You are above and never beneath. You are in front and never behind. Colossians 2 verse 10, Colossians 2 verse 10, makikita mo sa iyong buhay, ang kukompleto lamang sa iyong buhay.
Hindi ang magkaroon ka ng magandang pamilya, dahil yung pamilya mo paglaki niyan, masasabi ko sa iyo nung una, gusto nyo magkakasabay kayo kumain. Pero habang lumalaki yan, may kanya-kanya na silang tinatawag na priority sa buhay. Pero napakaganda na nakita ko sa aming pamilya, kahit kami malalaki na, sabay-sabay pa rin kami kumakain. Lahat ng bagay nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung gusto mo ngayon, hindi mo na ito gusto next month. Gusto mo ngayon ng steak, next month gusto mo na ng lobster. Pag ikaw ay nakatanggap ng pagpapala ngayon, tinitay ako next month, iba na naman ang gusto mo. Kasi wala kang tinatawag na completion. It's like having what we call, yung tinatawag na isang frame, kung saan merong puzzle. Kahit anong ilagay mo doon, hanggat hindi si Kristo yung ilalagay mo sa iyong buhay, your life will be empty. Anong sabi ng mga mayayaman? Anong sabi ng mga taong tinatawag na ang kanilang buhay ay makasalanan? When I found Christ, I realized, hindi ko mahanap ang kaligayahan sa pag-inom, sa pambababae, sa panlalaki. Hindi ko mahanap sa kayamanan because there is something empty in my life that only Jesus can fill my life. Walang ibang makakapuno ng iyong buhay. Kaya ikaw ay laging pagod sa iyong buhay dahil wala kang kapahingahan, dahil hinahanap mo yung kasiyahan. Ang kasiyahan hindi hinahanap sa ginawa ng Panginoon. Ang kasiyahan ay matatagpuan lamang sa pamamahinga sa presensya ng ating Panginoon para makatulog ka na walang pag-aalinlangan, hindi ka magkaroon ng insomnia at hindi ka lagi lumulutang ang iyong isipan sapagkat alam mo na kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon, ikaw ay protektado, ikaw ay sustentado, ikaw ay hawak niya ang iyong kinabukasan dahil ikaw ay binuhay ng ating Panginoon. Hindi ka mamamatay lamang basta ikaw ay magkasakit, ikaw ay mamamatay dahil ikaw ay nasa husto mo ng gulang. But you need to fight for it. Kailangan ipaglaban mo. Hindi pwedeng ang Diyos na makikipaglaban sa'yo. Rise up from the bed of sickness. Rise up from the bed of tinatawag na mga pagkakautang sa iyong buhay. Kailangan ikaw ay tumindid at huwag mong tanggapin, hindi para sa akin ang sakit, hindi para sa akin ang utang, hindi para sa akin ang kasalanan, ito'y para sa kaaway, sapagkat ang kaaway ay tuntungan ko lang sa aking buhay. Pinagagaling ka na ng ating Panginoon na makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon sa oras at sandaling ito. Do not doubt God. His hands is not too short to save you. His ears is not deaf para hindi ka marinig. And He can do things that is beyond your imagination. Kayang-kayang kumilos ng ating Panginoon higit sa kaya mo maunawaan. His ways is different from your ways. It is always higher than the ways of man. Kaya makikita mo sa iyong buhay, ang sinasabi ng salita ng Diyos, you will be complete only when you have Christ in your life. Paano magkakaroon ka ng kakumpletuhan si Kristo sa iyong buhay? Unahin mo ang Diyos. Huwag mo itrato ang Panginoon na parang obligasyon sa iyong buhay. Hindi ka nagbabasa ng Biblia kasi sinabi ng nanay at ng pastor ko. Hindi ka nananalangin, baguhin mo ang pananalangin mo. Huwag lagi hingin mo yung pangangailangan mo. Hingin mo, Panginoong Yesus, gusto kong makita ka sa aking isipan at sa aking puso. Panginoong Yesus, gusto kong makilala ka ng lubusan. Kapag nakilala mo ang Panginoon, wala nang takot na maghahari sa iyong buhay. Kapag nakilala mo ang Panginoon, magiging kakaiba ang iyong buhay, magiging masiyahin ka, malakas ka, and you will be an achiever and will have a lot of success. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah chapter 26 verse 3, I will keep you in perfect peace, whose mind and whose heart is in the Lord. Nasaan ang isipan mo ngayon? Maaring ang iyong katawan, ang iyong pandidig ay nasa akin. Pero yung isipan mo naman nasa assignment mo sa eskwelahan. Maaring nasa problema na iyong binubuhat. Huwag kang maging kagaya ng isang binhi na nalaglag lamang sa daanan. Lahat tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero siguraduhin mo sa iyong buhay na ang iyong puso ay mataba. Dahil kapag nalaglag lamang ang binhi ito sa dawagan, pagdating ng problema, ikaw ay manlulupaypay. Pag nalaglag naman ito sa batuhan, kapag dumating ang pangangailangan mo sa pera, ang laging iisipin mo sa iyong buhay, hindi mo na ako magsisimba, hindi naman ako tutustusan ng simbahan, hindi ako tutustusan ni pastor, kailangan ko yung pambayad. At makuha mo man yung pambayad, makikita mo sa iyong buhay, ikaw ay pagod na pagod naman sa iyong buhay. Because when you work, God rest. When you rest, God work. Kaya ikaw, yung problema mo, tulugan mo lang yan. Kinabukasan may solusyon ka na.
na sa pag-a-apply mo ng trabaho, may tatanggap sa'yo. Pag-isip mo kinaumagahan, yung sakit mo, maaaring nandyan pa rin, pero hindi mo na ito iindahin sapagkat ikaw ay minanhid na ng ating Panginoon dahil nuhubog ka ng ating Panginoon na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Paano sa oras na ikaw ay lagi nagpupuri ng walang tigil sa ating Panginoon, malaglag ang lahat ng kabigatan mo sa iyong buhay. Kaya nga, ang sabi doon, you dwell in the presence of God. What will be the benefit kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon? Ang sabi ng Biblia in the book of Psalms chapter 92 verse 13, Psalms chapter 92 verse 13, when I am planted in the house of God, ano ang sabi doon, Sister Aren? Those that are planted in the house of God will flourish in the courts of our God. Kapag ikaw ay nakakatanim sa templo ng ating Panginoon, ikaw ay mamumukadkad. Ikaw ay mamumunga. Kaya maraming Kristiyano ay hindi namumukadkad dahil sila ay nasa labas ng templo. Don't you know that your body is the temple of God? Na ang katawan mo ay templo ng ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo sa templo ng ating Panginoon? That every day, you should fear God. Maraming tao naliligaw sa kanilang buhay for one simple reason. Ang sabi ng Biblia sa isang bahagi ng Biblia in Psalms 119 verse 10, Psalms 119 verse 10, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Psalms 119 verse 10, marami sa atin, with my whole heart, I sought you. Ano daw ang kailangan mong gawin? Hanapin ang ating Panginoon ng buong puso. Hindi mo hahanapin ang Panginoon dahil may kailangan ka. Hindi mo hahanapin ang Panginoon kasi available ka, wala kang magawa sa buhay. Kahit gaano kaabala ka sa buhay, laging hanapin mo ang Panginoon. Pag hinanap mo ang Panginoon, hindi ka maliligaw sa Kanyang salita. Sapagkat, ano ang sabi ng Biblia in Acts 2 verse 28? Bilang connection dito sa Psalms 119 verse 10, Acts 2 verse 28, ano po ang sinasabi doon? Thou hast made me the ways of life. Ang tao gagawa ng kaparaanan para matagpuan niya ang buhay. Susubukan niya ang lahat ng bagay. Ito ba ang pwede makapagpahaba ng aking buhay? Ito ba ang pwede makapagbigay ng aking kaligayahan? No. But only when you found God in your life, then your life will be full. Kapag ang Diyos ang iyong natagpuan sa iyong buhay, magiging maligaya ka, anuman ang mangyari sa iyong buhay, because a merry heart will make it good like a medicine. Hindi ang tao magpapasaya sa iyo. Ang Diyos ang magpapasaya sa iyong buhay when you have an intimate relationship with God. When you have an intimate relationship with God, you will never be intimidated. Ano ba intimidated? Hindi ka matatakot, hindi ka mag-worry, hindi ka mangangamba, hindi ka magiging pakiramdam mo sa iyong sarili ay maliit. Because you have an intimacy. Before we worship here in the church, sa mga worship leaders, worship ministry, sa mga usher, sa bawat isa, before you worship in the church, first, you must worship God in your private place. Before you ministry with the people, first, you must have a ministry with the Lord. God is not listening on what we say. God is not listening on what we do. God is listening on your faith. Dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos, and without faith, it is impossible to please God. And faith only grows when you have Word of God, prayer in your life. Do you pray? Do you read the Word of God? O napapakinggan nyo lang ito kasi binabasa nyo sa Facebook? Iba yung napapakinggan ninyo. Iba yung mismong kayo ang nakakatanggap ng salita ng Diyos. Dahil makikita mo sa iyong buhay, when you are in love, kapag in love ka sa Panginoon, hindi mo hayaan na hindi dumalo sa gawain ng Panginoon. What shall separate me from the love of God? Is it trial? Is it death? Is it famine? Is it tribulation? No. Huwag mong titingnan na walang problema. Balik tayo sa katanungan ko kanina. Bakit gano'n? Nagtatights naman ako eh. Nag-serve naman ako kay Lord eh. Bakit nagkasakit ang asawa ko? Bakit namatay ang kapatid ko? Bakit parang sunod-sunod yata ang mga bills na umahabol sa aming buhay? Ang sabi ng Biblia, in the book of 1 Peter, chapter 2, verse 18 to 19, ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 18, i-move natin, verse 19. For this is thanksworthy if a man conscience toward God endure grief
suffering wrongfully. Anong sabi sa verse 20? For what glory is it when you are buffeted? Anong pakinabang mo kung ikaw ay nagdudusa kasi kaya ikaw ay nagkasakit dahil ikaw ay manginginom? Ikaw ay nawalan ng pera, kakasugal mo, kaka-scatter mo. May kilala ako nag-i-scatter sa simbahan. Alam mo kung magkano naging utang niya? 2.4 million. Sabi ko, Brad, nakabili ka na ng bahay niyan. Kaka-scatter mo, na-i-scatter lalo ang buhay mo. Mayaman ka na sana ngayon. Huwag ka umasa sa jackpot. You need a discipline in your body. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently. This is what is acceptable with God. Pero kapag ang tinanggap mo mula sa paggawa mo ng mabuti ay kabaliktaran, tumanggap ka ng kahirapan, tumanggap ka ng mga pagsubok sa iyong buhay, ang sabi, you wait patiently. Because patience is one of the fruit of the Holy Spirit. Ang prutas hindi nalalaglag. Ang prutas nakikita sa ating buhay upang makita ng mga tao, hindi tinitingnan ng mga tao kung ikaw ay Kristiyano. Tinitingnan ng tao kung totoo bang ikaw ay Kristiyano. Don't just be yung tinatawag na isang Kristiyano na nagre-ritual lamang. Be a living Christian. Pag nakita nila na kahit man anong pinagdaraanan mo, masaya ka pa rin, makikita nila, it is not I that live, but Jesus Christ liveth in me. Huwag mong katakutan ang sinasabi ng tao. Huwag mong sambahin ang sinasabi ng iyong katawan. Sino ba masusunod? Yung katawan mo o ikaw? God has given you the ability to control your body. Because God has given you the spirit of boldness, power, and sound mind. Huwag mong hayaan na katamaran na masunod sa iyo. You fight for it. You fight for your relationship unto God. You fight for your blessing. You fight for your future. You fight for your family. Ikaw makikipaglaban sa iyong pamilya sapagkat binigyan ka ng ating Panginoon ng anointing to break every chain of your life. Hindi pwedeng ang pastor mo makikipaglaban sa iyo. Ang pastor mo ang mag-i-encourage sa iyo. Ang pastor mo ang magbibigay ng panggatong sa iyo para ikaw ay mas lalong umalab sa ating Panginoon. Sapagkat sa pagdaan mo sa pagsubok, maraming bagay ang mawawala sa iyo. Mawawala sa iyo ang mga kaibigan mo. Mawawala sa iyo ang yabang mo. Mawawala sa iyo ang pagtingin mo sa sarili para makita mo ang Diyos kailanman hindi ka iniwan sa iyong buhay. Tingnan pa natin. Ilipat natin in chapter 3 verse 16. Chapter 3 verse 16. 1 Peter chapter 3 verse 16. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Having a good conscience, whereas they speak evil of you, as an evildoer, they may be ashamed of them that falsely accuse you your good conversation in Christ. Verse 17. For it is better if the will of God so that you suffer for your well-doing than for evil-doing. Kung tayo may dumaraan sa mga problema sa ating buhay na hindi natin maunawaan, pero ginawa natin ang lahat ng mabuting bagay, isang bagay ang totoo sa iyong buhay kapag ikaw ay nakakapagpuri sa ating Panginoon, tunay nga na ikaw ay nakasuko ng iyong buhay sa ating Panginoon. And as you suffer with Christ, ang sinasabi ng sumunod ng verse, as you suffer with Christ, you shall also reign with Him. Kaya bakit sa aming pamilya na kami ay hindi na babagabak ng mga problema? Because we know, sa panahon nung una kami dumaraan ng problema, hindi kami iniwan ng Panginoon. Mas natutunan namin magtiwala sa Panginoon. Ang problema, hindi maggagaling kagaya ng dati. Pataas ng pataas ang problema. Because your yesterday's faith is not valid for today's battle. Hindi pwedeng pananalig mo kahapon, yun pa rin ang gagamitin mo ngayon. Remember, during the time of Moses, di ba, sabi ng Panginoon, tuktukin mo yung bato. Pero ang sabi niya, now, you speak to the rock. Iba ang laging pananalig na gagamitin mo. Iba ang laging pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Kailangan hindi na yung kagaya nung kahapon. Kailangan pataas ng pataas at ito'y tataas lamang kapag ikaw ay laging nakasubsob sa ating Panginoon at dumadalangin sa Panginoon, magiging kakaiba ang karunungan mo. Magiging kakaiba ang kalakasan mo. Sapagkat ang kalakasan mo hindi nanggagaling sa pagkain, ang kalakasan mo hindi nanggagaling sa bitamina, ang kalakasan mo ay nanggagaling sa ating Panginoon because He is the length of your life. Hindi dahil sa pag-exercise. Marami akong kakilala, sila ay lagi nag-exercise, pero salamat sa Diyos, sa kanilang buhay, kapiling na sila ng Panginoon. It is not because
Paul said to Timothy, your exercise is good. Your eating food is good. Eating healthy food is good. But that is partial. But having that spiritual foundation in God will make you outlast them all. Kumakain ka nga ng malusog na pagkain. Puro prutas at gulay. Sabi nung aking kausap Pastor, diabetic na raw ako. Hindi na raw pwede kumain ng prutas. Sabi ko, pati ba naman prutas? Sa bagay, may sugar din yon. Pero sabi ko sa kanya, whose report will you believe? Ang pananalig, hindi namin kayo mapipilit. Ang pananalig ay matatagpuan nyo kapag ginawa nyo na ang lahat ng kaparaanan nyo. Pero ang Diyos na makagawa sa inyong buhay. Kahit ang Diyos ang last resort ng inyong buhay, that He should be the first resort of our life, ang Diyos hindi magdadalawang isip para hindi ka tulungan. You are not at the end of your life. You are at the end of your flesh so that God can begin in your life. Ginawa mo na lahat. Walang problema. Inumin mo na lahat ng herbal medicine. Walang problema. Inumin mo na lahat ng gamot. Pumunta ka na sa lahat ng ospital. Walang problema. We will support you. Ipapanalangin namin kayo na ang lahat ng doktor, lahat ng vitamina ninyo ay maging epektibo sa inyo. But when God intervene, makikita nyo na kailangan nyo pala direkta ang Panginoon sa inyong buhay. Kaya sa ating pagtatapos, makita natin sa ating buhay na kanino ba ang ugat mo. Ang ugat mo ba ay nasa mundo? O ang ugat mo ba ay nasa Panginoon? Pag si Kristo ang ugat mo sa iyong buhay, magiging ka mabunga. Pag si Kristo ang tinatayuan mo sa iyong buhay, huwag mong tayuan yung natapos mong katagumpayan sa iyong buhay. Ang tayuan mo salita ng Diyos. Pag may nararamdaman ka sa katawan, hindi mo mapipilit ang anak mo na sumunod sa iyo. Hindi mo mababago ang asawa mo na siya ay tumigil sa tinatawag na ginagawa niyang bisyo. Pero kapag ipinaglaban mo ito sa pananalangin, makikita mo isang araw yung malaking pagbabago yun sa kanyang buhay. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. We are not against flesh and blood, but we are against principalities of darkness. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Hindi yung sakit ang issue mo. Hindi yung kahirapan ang issue mo. Hindi yung masamang ugali ang issue mo. Ang issue mo, yung spirito na kumokontrol sa'yo. And God is setting you free right now. Mula sa pagmamataas, pagiging matigas ang iyong puso, mula sa pag-aalinlangan at katanungan sa Panginoon, bakit? Don't ask why. Wag bakit. Kundi magpasalamat ka sa Panginoon. Hindi mo man maunawaan ang pinagdaraanan mo ngayon. Bakit ka broken family? Kung bakit ka inabandona ng nanay ng tatay mo? Kung bakit ikaw ay parang laging failure sa pagtatrabaho? Just trust God. Ang sabi ng Panginoong Jesus, you may not understand what I am doing today, but later you will. Kaya pala ikaw ay lagi nawawala ng trabaho dahil hindi yung negosyong yun ang para sa'yo. May inihanda sa'yo ang Panginoon. Kaya pala laging ikaw ay tinatawag na iniiwan ng tao dahil hindi sila ang para sa'yo. Dahil ayaw ng Diyos na masaktan ka. Don't ask God why. Lord, continue to strengthen me. Don't be satisfied that you are saved. Because in life, there will be enduring. Ang sabi ng Biblia, yung mga Kristiyano, maliligtas? No. Ang sabi ng Biblia, those who endure until the end will be saved. And in the middle of enduring, there should be enjoying. Kasi bakit? I just want to remind everyone, hindi generational curse ang nasa iyo. Hindi ang pamana sa iyo ng iyong magulang ay utang. Hindi ka nag-iisa. Ang sabi ng Biblia in the book of 1 John chapter 4 verse 4, He that is in you, Jesus that is in you, the Holy Ghost that is in you, the Father that is in you, is greater than he that is in the world. Kapag si Kristo ay tunay na nasa iyo, ikaw ay kikinang at ikaw ay magtatagumpay. Kapag si Kristo ay nasa iyo, ang lahat ng problema, ang lahat ng saradong pintuan ay magsisibukasan sa iyong buhay. Kapag si Kristo ay nasa iyo, mawawala na ang pita ng iyong laman
Sapagkat patay na ang iyong laman at si Kristo na yung naghahari sa iyong buhay. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa iyong banal na salita. Na kung saan, Panginoong Yesus, hindi lamang po kami basta nakakarinig, kundi kami sumusunod. Because you said in your word of God that we should love you with all our heart. Namamahalin ka namin ng buong lakas, buong puso, buong buhay, Panginoon. Na at ang pagmamahal na ito, Panginoon, ang mag-aalis sa amin, Panginoon, sa tinatawag na katamaran, panlalamig, at higit sa lahat, pagkatakot sa paligid. That perfect love casteth out all fears. So Lord, let your mighty love overflow in our life. Magumapaw ito sa aming buhay. So that excellence will be seen in our life sa pananalita namin, sa pagtatrabaho namin, sa paglilingkod namin. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, create in us a new spirit, a new mind, a new heart. Make us a new creation, O God, so that there will be no blemish, walang batik, walang spot sa aming buhay. Lord, have your way. Have your way in our life. We know that your plan is great. Your plan is big. Your plan is for eternity, O God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen.